Nissan GT-R Nismo GT500 number 230 sa halagang 2,970 yen. BMW M4 GT3 number 7 sa halagang 2,510 yen. At Nissan GT-R Nismo GT3 number 56 sa halagang 2,470 yen. Nakatipid nga ba ako sa pagbili ng mga mini GT na ito sa Tokyo o lalo na ako napamahal? Magandang topic ito sa mga nasa Tokyo ngayon na nag-iisip bumili ng mini GT doon. Una sa lahat, it's worth mentioning na isa sa mga advantages ng pagbili sa Japan ay nag-o-offer sila ng 10% tax-free deduction. Pero ang question is, pag kinonvert ba natin yung discount na makukuha natin sa Japanese yen into peso, mas mura pa ba natin mabibili ang mini GT sa Japan compared pag nag-pre-order tayo sa Hobby Stock o kaya naman sa mga ibang toy store sa Green Hills San Juan katulad ni Decker Toy Store? Well, computein natin yan. Gumawa ako ng table para sa tatlong mini GT na nabili ko sa Yodobashi Akiba sa Akihabara Station sa Tokyo. Dahil sa 10% tax-free deduction, yung GT-R GT500 ay nakuha ko lang na 1,015.74 sa peso. Yung BMW M4 GT3 number 7 ay 858.42 at yung GT-R Nismo GT3 number 56 ay 844.74 lang. Ang conversion pala na ginamit ko dito is yung 1 yen is equivalent sa 0.38 pesos kasi yun yung nakuha namin conversion nung kami nagpapalit sa BPI. Well, wala akong nakitang pre-order ng GT500 sa Hobby Stock Collectibles kaya naganap ako ng ibang for sale na GT500 online. Kung dito tayo magbe-base, nakatipid pa rin ako ng 226 pesos kasi 1,241 ang for sale dito, samantalang yung nakuha ko sa Japan ay 1,115 lang. Yung nakita ko naman sa eBay na BMW M4 ay nagkakahalagang $56.10 or 3,141 in Philippine peso. Mas mura pa rin yung nabili natin sa Japan ng 2,283 pesos kasi nabili lamang natin ito ng 858.42. And lastly, yung GT3 number 56 Realize ay nagkakahalaga na $19.99 or 1,119 pesos online. Mas mura pa rin ng 247 pesos yung nabili natin sa Japan kasi nakuha lamang natin ito ng 844 pesos. Well, mas mura yung nabili natin sa Japan based sa comparison na ito. Pero to be honest, almost the same lang naman sila pag nagpapa-pre-order si Hobby Stock Collectibles. Ang problema lang minsan ay matagal ang waiting time since pre-order ito at nakakainip din naman maghintay. Kaya kung nasa Japan ka ngayon at malapit ka lang sa Yodobashi Akiba sa Akihabara Station, push mo nang bumisita doon para marami kang makitang mini GT. Hindi lang kasi mini GT ang meron sila. Marami pang ibang mga diecast brands katulad ng Tarmac Works, Kyosho, Hot Wheels, at iba pang mga brand na kilala nating lahat. Salamat sa panonood at see you on our next video.